kung saan ang karamihan ay nangabigo, paninindigay naglaho. Narito ang isang nilalang na patuloy na nakikibaka sa daloy ng kapalaran. Sandata ay katapangan, kalasag ay katarungan. Ito si Tates. Payak ngunit may katatagan sa kanyang sariling pamamaraan, ang sagisag ng isang makabagong lamang. Si Cadet Manuel Tates Nartates ay kabilang sa Philippine Military Academy Class 1971. Noong panahon niya bilang kadete, si Tates, isang kampeyong coach, ay isang tapat na tagahanga ng manlalaro ng Crispa na si William Adornado, at iyon ang paraan kung paano siya naaalala ng kanyang mga kaklase. Noong siya ay lumalaki, pinangarap ni Tate na maging isang opisyal ng militar at isang piloto. Naging realidad ang kanyang pangarap nang siya ay nagtapos mula sa PMA. At pagkatapos ay nagtapos mula sa Philippine Air Force Flying School sa Lipa City, Batangas. 1 buwan lamang ang nakalipas. Kakakasal pa lamang niya sa kanyang kasintahan noong panahon niya bilang kadete, si Second Lieutenant Marilyn Estrada ng Nurse Corps, anak ni Colonel Licurgo Estrada, ang valedictorian ng PMA Class 40, nang mangyari ang isang malungkot na insidente na kumitil sa kanyang buhay. Ang di pinalad na lipad noong bisperas ng Pasko 1972, ang ikalawang tenyente ng Air Force na si Manuel Nartates PMA 71 ay isang co-pilot ng C-47 transport aircraft na nakatalaga sa Edwin Andrews Air Base sa Zamboanga City. Ang air operations ay nakatanggap ng agarang tawag para sa isang flare drop mission. Ang mga nahihirapang tropa ng constabulary sa Tongkil Island, na ngayon ay tinatawag na Banggingwi, na humigit kumulang 100 kilometro sa timog kanluran ng lungsod, ay nag-ulat na ang mga rebelding MNLF ay umatake. Sa loob ng ilang minuto, si Tates, sakay ng kanyang eroplanong C-47, ay lumipad para sa misyong iyon. Gabi na noon, mababa ang ulap at mahina ang visibility dahil sa masamang panahon. Ang kakulangan ng gasolina sa sasakyan ay lalo pang nagpalala ng sitwasyon. Hindi nila dapat paliparin ang eroplano. Hindi pa ito handa ayon sa maintenance. Ang karayom ng navigational instrument ay pabago-bago at hindi maayos ang pagturo patungo sa baybayin, isang palatandaan na sira ang instrumento. Ngunit lahat ng ito ay binaliwala ayon sa pagpapasya ng piloto dahil sa agarang kalikasan ng kahilingan. Maraming buhay ang nakataya. Mula sa paliparan ng Zamboanga, kailangang tumungo sa humigit kumulang 190 degree patimog at lumipad ng mga 30 minuto upang marating ang Tongkil Island. Kasama sa ruta ang pagdaan sa lalawigan ng Basilan at isang kumpol ng maliliit na isla kung saan nasa kanan ang Bukutua Island. Kung lilihis sila sa kanan, mararating nila ang mga isla ng Jolo, ngunit kung lilihis sila sa kaliwa, ito ay magiging dagat Celebes. Iniulat ni Tates ang pagkakita sa Tongkil Island at ang pagbagsak ng mga flare upang tulungan ang mga tropang nasa lupa na makakita o matakot ang sumusulong na mga rebelding Muslim. Gayunpaman, iniulat ng mga tropang nasa lupa na walang naganap na pagbagsak ng flare. Pinaghinalaang naligaw ang crew ng C-47. Ang paggamit ng direksyong pabalik sa Zamboanga, batay sa maling punto sa mapa, ay magiging mali. Para sa kanila, ito ay nakamamatay. Maaaring ipalagay lamang na ang kapuspalad na sasakyang panghimpapawid ay napadpad sa kanan habang pabalik sa biyahe nito. Ang eroplano ay paikot-ikot na lumipad ng ilang oras habang naghahanap ng kalupaan sa kanilang pagbabalik sa base sa Zamboanga. Ang huling ulat ay nagmula sa nag-aalalang boses ng radio operator ng C-47. Sa ibabaw ng mga anyong tubig, hindi matukoy ang posisyon. Pakiusap alagaan ninyo ang aming mga pamilya. Isang malawakang paghahanap ang isinagawa kinabukasan. Sinuyod ng mga search aircraft ang Dagat Sulu
ngunit walang natagpuan. Inalala ni Ernie Fernandez, PMA 71 at kaklase sa flying school ni Tates, ang paggawa ng kasunduan kay Tates isang linggo bago ang kanyang malagim na paglipad. Nagkita kami isang umaga sa Cubao, bandang alas 5 ng madaling araw, nang sakaling sumakay kami sa parehong minibus, papuntang Baclaran, kung saan sasakay kami ng jeep, papasok sa Nichols Air Base. Tinanong ako ni Tates kung maaari naming palitan ang oras dahil gusto niyang ipagdiwang ang bagong taon sa Maynila kasama ang kanyang pamilya. Pumayag si Ernie. Nang makarating sila sa opisina, pinalitan nila ang mga pangalan sa board ng schedule. Si Tates ang magbabantay sa Edwin Andrews Air Force Base sa linggo ng Pasko at si Ernie naman sa bagong taon. Sa sumunod na linggo, narinig ni Ernie na nawala ang sasakyang panghimpapawid ni Tates noong bisperas ng Pasko. Si Marilyn, ang nagluluksa na asawa, ay hindi kailanman nakatanggap ng kapanatagan mula sa kanyang pinagdaanan. Ang katawan ni Tates ay hindi kailanman nakita. Makalipas ang 2 taon, pinaniniwala ang namatay si Tates sa tubig ng Sulu. Opisyal, siya ang naging ikalawang biktima ng Class 71 at ang una na namatay sa isang papel na sumusuporta sa labanan.